Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy sa pagsasaliksik at pakikinig ng salita ng Panginoon. At yung lagi kong sinasabi na I hope na the more na naiintindihan po natin, the more na may natututunan po natin sa salita ng Panginoon is the more na tayo po ay lumalago at the more na nai-inlove po tayo, nagugutong po tayo na saliksikin na ang Panginoong Hesukristo kung sino siya sa ating buhay, na truly that He is our Lord, He is our Messiah, He is our Savior, He is healer God sa ating buhay. Glory to God, nandito muli tayo sa chapter 5 at matutunghayan po natin dito kung sino si Jesus Christ. Sabi niya dito na pumunta po si Jesus Christ sa Jerusalem, pista ito ng mga Hudyo. At malapit po ito sa Bitsata kung saan may tubig doon, yung pool. Nagpapagaling na anumang sakit. So kung gagalaw yung tubig na yon, lulusog po sila at mapapagaling po sila. Sabi niya dito sa 3, nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. So number 5, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Amen? So may isang lalaki doon na matagal na po siyang may sakit, 38 years na may sakit. So siguro araw-araw po siyang pumupunta po doon sa may pool na yon. Kahit araw-araw po siyang pumunta para makachamba siguro, para lumusog po siya doon, but nagiging hopeless po siya. Kasi sabi niya dito na sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. O diba, nagiging hopeless po siya na kahit gumalaw yung tubig po doon, wala nang tutulong po sa kanya dahil papunta pa lang po siya. Siguro mabagal kasi nga mahirap po siyang lumakad, mahigaan po siya. Papunta pa lang po siya, may lumusog na. Nagiging hopeless po siya at alam ng Panginoon, nakita ng Panginoon yon sa kaniyang buhay at nakita niya yung puso ng lalaking ito at alam ng Panginoon na matagal na po siyang may sakit. So minsan ganun din po tayo. Kung may sakit po tayo, nagiging hopeless po tayo na mapapagaling pa ba ako or what. Marami po tayong iniisip, pero itong lalaking ito, within 38 years, matagal na po siyang may sakit. Pero ako nga, kahit isang linggo lang na may sakit, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. I don't want to suffer. Ganon yung mga prayers ko. Pero itong lalaking ito, 38 years. At nakita ito ng Panginoon. Sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka. Buhatin mo ang inyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. O di ba? So alam ng Panginoon, kahit hindi siya lulusog doon sa tubig na yon, pero yung salita ng Panginoon is napaka-powerful na magpagaling ng anumang sakit. Nakita po natin dito, yung karakter ng lalaking ito, masunurin din. Natatawa ako dito, masunurin din siya. Binuhat nga niya, yung higaan niya. Tapos lumakad, hindi man lang, oh hallelujah, nakakalakad na ako, oh praise the Lord, hindi man lang nagpasalamat sa Panginoon, kundi sabi niya dito, noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. At lumakad, so nakita ito ng mga Hudyo, tinanong siya kung bakit hawak-hawak niya yung higaan, araw ng pamamahinga ngayon, bawal kang magtrabaho, bawal magbuhat-buhat. Sabi ng lalaking iyon, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Tinanong siya kung sino ang nagpagaling po sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Amen? So diba? Tumayo lang siya tapos lumakad, dire-diretso. Nagiging masurunin naman siya dito. Kaya hindi na niya alam kung sino yung nagpagaling po sa kanya. Ano kaya kung ang tanong ng Panginoon sa atin, gusto mo bang maligtas? Magda-doubt ba tayo? Kasi gaya ng lalaki dito, punta pa lang ako, may lumusog na sa tubig na yon.
Pero pinagaling pa rin ng Panginoon kahit may doubt po siya. Tayo din, kahit may doubt po tayo, kahit ano, pero yung kaligtasan ay nasa atin na. We just need to receive. Siguro kung ang tatanungin ng Panginoon sa atin, gusto mo bang ma-bless? Yes, Lord! Ganun kaagad yung sagot po natin. Pero kung ang tanong ay gusto mo bang sumunod sa akin? Mag-aanilangan pa tayo. Di po ba? So nakita po natin na hindi niya kilala kung sino yung nagpagaling po sa kanya. Pero nung pumunta na po sila doon sa Jerusalem, is nakita ulit ng Panginoong Hesukristo doon. Kaya sinabi niya dito na huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Amen? Kung natanggap po natin yung kagalingan po sa atin in pain, in sufferings, it means natanggap po natin yung kaligtasan. So kung natanggap po natin yun, ay huwag na po tayong magkasala. Kundi mas go forward po tayo na makilala pa kung sino si Jesus Christ sa ating buhay. Hindi hinintuan ng Panginoon itong lalaking ito, kundi nire-reveal po niya kung sino siya. Tinuturuan pa rin po niya, huwag ka nang magkasala. Dahil kung magkakasala is mas masahol pa. Baka mamaya hindi ka na maligtas. Baka mamaya hindi ka na mapagaling. Baka mamaya sa imperno ka na pupunta. This is the warning of Jesus Christ to him. Malis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. So dahil dito si Jesus ay sinimuling usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Amen? So inuusig na ng mga pinuno ng mga Hudyo dahil nagpagaling po siya sa araw ng pamamahinga. Pero sabi ng Panginoon dito, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At gayon din ako, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang Ama. Sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Amen? So kahit nagpapakilala, nire-reveal ng Panginoon kung sino siya, hindi pa rin po nila pinapaniwalaan. Mas inisip pa po nilang ipapatay ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang akala po nila ay pinapantay niya ang sarili niya sa Ama. Dahil hindi po nila naiintindihan yon. Kahit memorize po nila yung kautusan sa Old Testament, hindi pa rin po nila naiintindihan na ang hinihintay po nila na Messiah ay si Jesus Christ. Sabi nila, kasama nilang Jewish. Bakit si David? Kasama din naman po nilang Jewish yun, pero pinaniwalaan po nila na siya yung hari. Minsan may kabagtitan din tayo kung paano natin paniniwalaan ang katotohanan. Sabi niya dito, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Amen. Ano yung ginagawa ng Ama, yun din po yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo na ipinapakita niya dito sa mundong ito. Kasi kung sarili lang niya yung ginagawa niya, ay wala po siyang makayang gawin dahil katawang tao po siya sa panahong ito. Kaya sinasabi niya kung sa sarili ko lang, hindi ko ito kayang gawin. Sabi niya dito, ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Amen? Kung ang Ama kaya niyang bumuhay ng mga patay, ganun din po ang Panginoong Hesukristo. Amen? So ang Panginoong Hesukristo, siya yung namatay sa krus, ipinako po siya yung naipako at nabuhay muli. Kaya kung sino man po yung gugustuhin po niyang buhayin, ay bubuhayin niya. Ang Ama ay kaya niyang bumuhay ng mga patay. Pero ang Panginoong Hesukristo, kaya din po niyang bumuhay ng mga patay. Pero kung sino man po yung gugustuhin niya, kung sino man po yung maniniwala po sa kanya. John 3:16, whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life.
Kung sino man po yung maniniwala po sa Kanya, yun po yung mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Di po ba? Kasi tayo, patay po tayo spiritually. At yun po yung tinutukoy po dito na kung sino man ang nanaisin ng Panginoong Hesukristo na buhayin, ay siya lamang po yung bibigyan niya ng buhay. Kung sino man po yung maniniwala po sa Kanya, sino man po yung makikinig po sa Kanya, sino man po yung mananampalataya po sa Kanya, yun lamang po ang mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? So sabi niya dito, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpapangaral sa Ama na nagsugo sa Kanya. Amen? So ang Ama ulit ay hindi po siya humahatol, pero ang anak ang siyang humahatol po sa atin. Dahil ibinigay na ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa anak, kaya siya yung hahatol po sa atin. At napag-aralan po natin iyon na ang Panginoong Hesukristo ang siyang hahatol po sa atin. Kaya kung sino man po muli ang maniniwala po sa Kanya at manampalataya po sa Kanya, nakikinig po sa Kanya, ay hindi po siya hahatulan, kundi mabibigyan po siya ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga yung pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Hindi ang Ama, hindi pwede tayong didiretso kay Ama. Ang Panginoong Hesukristo tayo mananampalataya, at kung sino man po ang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay pinapanampalatayahan din po niya ang Ama na siyang nagsugo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi pa dito, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga, naririnig na ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paano ang Ama mismo ang pinagmulan ng buhay, ganoon din naman ang anak na binigyan niya ng ganong karapatan. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumawa ng kabutihan ay mayroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Amen? So kung sino man po ang makikinig po sa Kanya, mananampalataya po sa Kanya, at maniniwala po sa Kanya, ay hindi po hahatulan, kundi mabibigyan po siya ng buhay na walang hanggan. At kung sino man ang hindi maniniwala po sa Kanya ay mapaparusahan. Kaya lagi ko pong sinasabi na today is a day of salvation, not tomorrow, not next week, but it is today, now. Kasi mamaya baka wala na pong chance. Kasi yung pagdating ng Panginoon, dating ng Panginoon para humatol po sa atin ay hindi po natin alam. Kailangan now, immediately, tanggapin po natin ang Panginoon, manampalataya po tayo sa Kanya, maniwala po tayo sa Kanya na siya yung sinugo ng Panginoong Ama para iligtas po tayo. Sabi niya po dito ni Kristo sa mga audience po niya, sa mga Hudyo, na marami pong magpapatotoo na ako yung sinugo ng Panginoon, pero hindi ninyo pinapaniwalaan. Sabi niya sa 41, hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Amen? Marami magpapakita na ang Panginoong Hesukristo ay Misaya, pero hindi pa rin ito maintindihan ng mga tao, yung mga Hudyo. Kaya dito, kung may ibang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri sa isa't isa, at hindi ang papuri na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo naniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyong harapan ng Ama niya. Kung may darating na magpapakilala sa kaniyang sarili, ay siya naman ninyong paniniwalahan. Pero ako, yung sinugo ng Panginoon, yung Ama, hindi niyo ako pinapaniwalaan. Sabi niya 46, kung talagang pinaniwalaan ninyo si Moses
maniniwala din kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin ang isinulat niya. Dahil hindi niyo pinaniniwalaan ang mga isinulat niya, hindi rin ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko. Sometimes, para din po tayong mga Hudyo, napaka-religyoso po tayo. Akala po natin sa pagpupunta po natin sa simbahan, akala po natin sa pagtulong natin sa mga nangangailangan ng mga tao, tayo po ay mabuting tao, pero hindi po yun ang kailangan ng Panginoon. Yung puso po natin, natanggapin po siya, na makilala po siya, na He is the Messiah, na isinugo ng Panginoon sa atin, na magbigay ng kaligtasan. Tanggapin siya bilang Diyos sa ating buhay. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin, hindi yung mga mabubuting gawa. Dahil kung natanggap po natin na He is our Lord and Savior sa ating buhay, doon na po tayo nakakagawa ng mabuti ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kahit marami po tayong alam na salita ng Panginoon, marami po tayong sinusunod na kautusan, hindi po tayo pumapatay, hindi po tayo nagkakasala, pero hindi mo nakikilala ang Panginoon as our Lord and Savior, ay hindi po yun mahalaga sa Panginoon. Ang napakahalaga sa Panginoon ay yung pananampalataya at pagtitiwala, yung pagtanggap po natin na He is the Lord, He is our Savior, He is the healer God sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan din po natin ipag-pray ang ating bansang Pilipinas. Kailangan ipag-pray ang ating mga pamilya. Kailangan ipag-pray na lahat po tayo ay maniwala na ang Panginoong Hesukristo ay siyang kaligtasan po natin, ay siyang Diyos sa ating buhay, ang siyang Diyos sa mundong ito. Siya yung sinugo ng Ama para ipakita kung ano yung gusto ng Ama na mangyari dito sa mundong ito, at mas higit pa doon yung ipapakita ng Anak, dahil ibinigay ng Ama ang kapangyarihan na ipakita dito sa mundong ito. So marami pa po tayong matutunghayan, kaya napakasarap na makinig, magbasa ng salita ng Panginoon. Mas lalo po nating nauunawaan at mas lalo po nating naiintindihan kung ano yung kalooban ng Panginoong Hesukristo sa atin, at mas sumusunod po tayo sa Kanya. So, ang Panginoong Hesukristo, tinapos na niya yung trabaho niya dito sa mundong ito. Pero tayo na, who receive Him as our Lord and Savior, and He gave the Holy Spirit to reveal and to glorify Jesus Christ as our Lord and Savior. Tayo na po yung gumagalaw magitan ng banal na Espiritu to still work to glorify Jesus, to proclaim the Word of God. And God is still working in us sa mundong ito. Kaya tayo din, I hope na we are all still working. I hope that we are moving forward. Kung tayo po ay naligtas, huwag na po tayong bumalik sa kung ano yung nakaraan, kundi mag-move forward po tayo to see who Jesus Christ sa ating buhay. Wala na po tayong oras at hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesukristo. Kaya this is the time to receive Jesus Christ as our Lord and Savior at sumunod po sa Kanya. Huwag na tayong magkasala. Kung pinagaling niya po tayo, kung niligtas niya tayo, huwag na po tayong magkasala, but to seek and to follow Jesus as our Lord and Savior. Okay, so yun lamang po. Shalom, shalom. God bless.